Sa aklat po ng Habakuk Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Narito ang kanyang kaluluwa ay magpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa kanyang palataya sa magitan ng kanyang pananampalataya. Pagpapala ko sa ating Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. Muli ang pinagkaloob po sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi po kayo maiinitan ngayong umaga mga kapatid, malamig-lamig. Ay, lumabas sa university. Bago po magsisimula mga kapatid, ay papabatid ulit lang po muna natin. Tumawag po sa atin ng Pastor Jula Chica kasi nung dumalaw po kami nung nakaraan, yung mga kasama po natin na dumalaw po sa ating Pastor Jula. Sabi namin, para ma-motivate po siya magpagaling, sabi namin, kadyo sa linggo, invite po namin kayo, mensahe kayo sa upang. Tinandaan po niya. Tapos, nung tumawag sa akin nung nakaraan, nung may screenshot po ako, siya mismo yung tumawag, hindi siya nagpa-assist. Ibig sabihin, ganun siya ka-sharp. Tinandaan pala niya yung sinabi ko nung dumalaw tayo mga kapatid. Sabi niya, pasensya ka na bro, diyan kung makakapunta, magpapagaling muna. Ibig sabihin, nung sinabi ko nung araw na yun, na mensahe siya rito para sa ngayong linggo, tandaan niya, hanggang tumawag siya, at ganun po siya kalakas. At ngayon po, nung nakita natin sa huling video, nakakaupo na siya ng mag-isa. At nakakakain po na kung sa puling duwalo yata si Sir Arsen, medyo maganda rin pakiramdam niya. So, purihin ng Panginoon sa improvement po na nangyari po sa ating Sturgeon na chika. At sa mga gusto pong dumalaw mga kapatid, sabi po ng Brother Bitoy, ay ini-encourage po na dumalaw po sa kanya kasi ang dami niyang iniisip. Pag may dumalaw, may nakakausap siya, medyo nawawala yung iniisip niya at napopokus siya sa isang topic lang. Opo. Kaya kung may oras po kayo makadalaw, dalaw po tayo mga kapatid para may makakausap po siya. Ngayon po mga kapatid ay ating po tumayan ng isang pag-aaral na ayon po sa aming pinagtibay, tuwing third Sunday of the month ay doktrina po. So ngayon po ay ang topic na napunta po ng September, yan po nakasulat, pananampalataya. At the same time mga kapatid, naghanap po ako ng isang aklat sa Lumang Tipan na ang pinakapaksain po niya in general ay pananampalataya. Ito po ay natalakay po natin sa panahon po ng guro, nung tayo naglalangin sa ating kapatid na Noel. At ito po ay naka-specialize nga lang po yun sa may kinalaman sa encouragement and public evangelism. Ngayon po, tatalakay din natin yung aklat at the same time yung paksain po ng pananampalataya. May yan, may full, may full screen yan. Okay. Open as mo, open as. Open with, yan. PDF, hanapin yung PDF. Yan. Ang po mga kapatid, ang paksain po natin, pananampalataya. At the same time, kukunin din po natin yung kanya pong, ang pagpaksa po kasi o pagtalakay po ng pananampalataya, alam po ng ating mga iba't ibang mga paraan po pwede natin gamitin. Pwede natin gamitin yung iba't ibang kasaysayan sa Bagong Tipan, iba't ibang karakter sa Bagong Tipan, kagaya ni Abraham na siyang ama ng pananampalataya, para patunayan mo ano ba yung pananampalataya. Pwede mong gamitin sa Bagong Tipan, si Pedro, pwede mong gamitin si Pablo, pwede mong gamitin yung mismong kapitulo 11 ng Hebreo upang talakayin ang pananampalataya. Ayaw mabuo. Minus mo na lang. Para mabuo siya. Yan. Tapos nakasaksak nito. Tingnan natin kung gagana rito.
Ang ating pong pagsambatayan ay kinuha po natin sa Habakuk Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4. Ang sabi po dito mga kapatid, sa huling talata niya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Papatulong lang tayo kapatid ng Lord sa pag-navigate. Ayan. Ang pamagat po ng ating pinag-aralan ay, ang ating pag-aaralan sa pangalawa, ay aklat ni Habakuk, at ang tema po niya ay mga aral sa aklat ni Habakuk. Sige po. At ang pinakatema po ng buong aklat ay ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ito po mga kapatid, bigyan ko kayo ng konting background sa Habakuk. Kung yung mga dati nating aklat sa lumang tipan na kinuha, naalala niyo yung Sepanyas? Yung Sepanyas, kinuha siya sa, may kinuha sa aklat ng hari. Si Hagay, may kinuha sa Ezra. Si Habakuk, yung aklat po niya, pag inyong binasa, hindi po siya hinango dun sa ibang aklat sa lumang tipan. As is lang po siya yung aklat ng Habakuk. So, kahit hindi kayo lumipat ng aklat, andyan na po lahat ng nilalaman niya. Pero pag binasa niyo siya sa unang basa, parang bakit ganun, bakit ganito? Ngayon, bibigyan ko yun ng insight para maintindihan niyo yung aklat. Isipin niyo na yung aklat na ito ay isang discussion o isang pag-uusap o dialogo between Habakuk and God. Pag binasa ni Habakuk, si Habakuk ay nakikipag-usap sa Diyos at ang Diyos sumasagot kay Habakuk. Si Habakuk magtatanong ulit sa Panginoon, ang Diyos sasagot ulit kay Habakuk, tutugon ulit ang Panginoon sa tanong ni Habakuk, tapos tutugon ulit si Habakuk sa Panginoon. Ganun po yung flow ng aklat. Hindi siya talaga kasaysayan. Ito po ay isinulat ni Habakuk kung ano yung naging dialogo o pag-uusap nila ng Panginoon nung panahon na si Habakuk ay mayroong mga tanong. At karaniwan po sa atin, yung mga tanong natin sa buhay ay naitanong ni Habakuk sa Panginoon. Na minsan tayo mga kapatid nabubuhay na maraming tanong. Yung mga batang 90s nga dito, may kanta pa yun Bawat bata may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Pero ang sagot daw ay agham, di ba? Pagka labas sa agham, hindi mo masagot, ano ang sagot dun? Labas na sa agham, hindi masasagot ng siyensya. Ano na ang sagot doon? Pananampalataya. Kasi hindi na siya kayang sagutin ng Hindi na siya kayang sagutin ng agham. Bigyan kayo ng sample. Paano nangyari sa agham na bumukas ang dagat o nahati ang dagat? Sinong siyensya o sinong scientifico o anong siyensya ang makapagpapaliwanag nun? Malibang pananampalataya. Ano pa? Ano pa yung mga phenomenon na hindi mapaliwanag ng siyensya? Yung tubig sa Ehipto naging dugo. Pinipilit ng siyensya ipaliwanag yun. Na dahil daw yun sa chemical na pumunta doon sa Ehipto, sa 10 salot. Tumali. Sabi, paano yung naging dugo? Anong sagot? Kaya ba ng siyensya ipaliwanag yun? Yung tubig naging dugo? Hindi. Anong sagot doon? Pananampalataya. So, pag hindi kaya paliwanag ng agham, anong sagot? Paniwalaan mo, pananampalataya. Diyos ang may gawa nun. Ganun. Iyan po yung pananampalataya. Paano nabuo ang tao? Ang daming mga evolusyon. Pero pag pinairal mo yung pananampalataya na Diyos ang may lalang nun, wala ka na problema Yun yung pananampalataya. Kaya nga po, merong kahulugan yung pananampalataya. Tingnan po muna natin yung ating pagsambatayan. Sabi doon, ang Panginoon ay sumagot sa akin ng nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo ng malinaw sa mga tapya sa bato upang makatakbo ang bumabasa niyon. So ikaw, you can go on with your life. Pag nabasa mo yung sinulat, maiintindihan mo na wala ka ng alinlangan, dire-diretso na buhay mo. Pag nabasa mo yung mga isinulat, gaya nito. Sapagkat narito ang kanyang
At sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at magmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Yung pangako ng Panginoon, yung mga sinabi niya mangyayari sa future, huwag kayong mag-alala, huwag kayong masyadong mainip. Sabi sa Bagong Tipan, ang panahon ay malapit na. Hindi magbubulaan, hindi yun. Kumbaga sa salitang Pilipino, walang mintis, mangyayari yun. Imposibleng hindi. Hindi magbubulaan. Bagamat nagluluwat, hintayin mo. Sa buhay ng tao, minsan nagkakaroon ng kainipan, parang ang tagal naman. Pero bagamat tingin mo sa iyong puso, ang tagal naman ng pagparito ng Panginoon, hindi magluluwat, hintayin mo. Sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Sa madaling salita, malapit na, hindi magtatagal. Yung ibang tao, sabi, narito ang kanyang kaluluwa magpapalalo. Hindi tapat sa kanya yung ibang tao. Pero daw yung ganap, mabubuhay sa pananampalataya. Ibang word for ganap is matuwid. Yung ganap, o yung mananampalataya, o yung tao ng Diyos, mabubuhay daw sa pananampalataya. Ngayon ang tanong, bakit dumating sa ganitong pananalita si Habakuk na ang sabi niya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Dahil ang topic natin pananampalataya, humanap tayo ng aklat na nagpapaliwanag kung ano pa yung ibig sabihin ng pananampalataya. Next po. Ayun, magana na. Taas mo lang ng konti dito. Ayan, yan. Sa Balangkas po, ang aklat po na ito ay ang aklat ni Habakuk. Sumulat po nito ay si Propeta Habakuk. Ito po ay may 3 bilang ng kapitulo. Bilang ng talata niya ay 56. Ang susing talata po niya ay nasa Habakuk 2:2-4. At ang tema po niya, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Sabi po, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Alam niyo na po yung talata. Roma 11. Ano ang kahulugan nito? Ano ang kahalagahan? At kanino dapat sumampalataya ang tao? Sabi po dito, pataas nga ng konti. Ito, sa Gis 17, nagsisimula daw ito sa pamagitan ng pakikinig. Sabi po sa talata, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka rin magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka nakakinig. Kaya mapalad tayo mga kapatid kasi nakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Sa ating mga panauhin, itong narinig po ninyo, salita ng Panginoon, at sana po, nawa ayon sa kalooban ng Panginoon, ay tumubo po yung tinatanim na salita ng Panginoon sa inyo, at magkaroon kayo sa inyong sarili ng desisyon. Magkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos ayon sa aking narinig. Sino ba yung Diyos na dapat sampalatayanan? Paano po ulit? Sabi doon, ano ba yung kahulugan ng pananampalataya? Naalala niyo po yung ating tema ng ating pong inspirational convention? Ako po yung tumalakay nun eh. Sabi noon, pagsikapang magpakapanatag na pinatitibay sa katotohanan. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? 11.1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya, mga kapatid, is non-comparable sa senses. Kahit hindi nyo nakikita, hindi nyo nadadama, hindi nyo naaamoy, hindi nyo nalalasahan, wala yan sa sa physical. Pero nandun yun. At yun ang nagbibigay ng kapanatagan sa inyo. Mamaya, maintindihan nyo maigi, papaliwanag natin, ano ba yung pananampalataya? So, magitan naman ng pagtalakay ng aklat ng Habakuk. Ngayon, ano ba kahalagahan ng pananampalataya? Ba't kailangan may pananampalataya? Sabi kasi sa 11:6 ng Hebreo, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sino yun? Sa Diyos. Pag wala kang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi ka pwedeng maging mananampalataya kung wala kang pananampalataya. At hindi ka maaaring iligtas ng Diyos kung hindi ka naman sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Pansinin niyo yung talatang ito, mga kapatid, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ang number 1 question na dapat masagot sa puso mo, may Diyos ba? Pag nasagot mo yun, faith comes. Kasi hanggat hindi mo nasasagot sa iyong puso, may Diyos o wala, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Kailangan ba ng palataya kang may Diyos? At siya ang tagapagbigay ganti
sa mga sa kanya'y nagsisihanap, na may Almighty Creator na lumalang ng lahat ng bagay, na maniwala kang meron nun. Kasi maraming hindi nananampalataya nagsasabi, lahat ng nandito sa lupa ay because of a chemical reaction na nabuo lang mula sa pinakamaliit na bagay na sumabog at nag-evolve. Science. Evolution, hindi po ganon. Ang pananampalataya, hindi po ganon. Diyos ang may lalang sa lahat. May Diyos na lumalalang. May Diyos na manlilikha. And that's faith. Kung wala kang pananampalataya, di ka maniniwalang may Diyos, hindi ka bibigyan ng kapahingahan pagdating ng panahon. Sabi nga po nung isang mangaral, na narinig ko noon, malapit po sa akin. Sabi niya, pagdating ng panahon, ganito yan. Ako, naniniwala may Diyos. Ikaw, naniniwala walang Diyos. Pagdating ng panahon, meron palang Diyos, panalo ako. May kaligtasan ako. Ikaw, pagdating ng panahon, wala. Kawawa ka naman. O doon tayo sa'yo. Pagdating ng panahon, wala namang Diyos, umigi naman ang buhay ko. Dahil ako may pananampalataya, may sinunod akong magandang bagay. Ikaw, anong nangyari sa buhay mo? Pariwara. So, ano advantage? Pero doon tayo sa unang argument. Pag dumating yung panahon na meron talagang Diyos, ligtas ako. Sumampalataya ako meron. Pero yung that's an argument of chance. Tayo hindi doon. Doon tayo sa argument of truth. Meron talagang Diyos. Meron talagang manlilikha. At dapat sumampalataya tayong may Diyos. At ang Diyos na ito, it's either magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan sa buhay o mapunta ka sa impyerno pag ikay hindi sumampalataya. Kaya kung walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, tanong, kanino ba dapat sumampalataya? Meron po ako nilagay ditong 4 na talataan, pero babasa lang muna tayo ng isa. Sa Juan 1:12, ang sabi po dito, datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Kanino ka dapat sumampalataya? Sa kanyang pangalan. Anong pangalan po yun? Panginoong Hesukristo. Sapagkat walang pangalan sa sinong langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas. Anong pangalan yon? There is no other name but the name of Jesus Christ. And that's faith. Yun po yung pananampalataya. Ngayon, bakit po natin ito hinahalaw? Pansinin po natin uli yung ating pagsambatayan. Sabi dun sa Roma 1:17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya ganang nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Take note nyo itong talata na ito. Sinabi ni Pablo, Roma 1:17, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ano yung pangalawang talata? Kay Pablo, 3:11, maliwanag na ang sino man na hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Pareho po. Basahin natin yung ikatlo. Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid o ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong na hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pare-pareho po yung 3 talata. Yung talatang ito, saan po siya hinango? Ito po ay hinango sa Habakuk 2:4. Yung mga nasa bagong tipan po kasi, gaya po sa Mateo, ang sabi, Mateo 4:4, gaya ng nasusulat, yung Mateo 4:4, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hinalo po yun sa lumang tipan. Diba? Yung unang 3 talata sa Roma, sa Galacia at sa Hebreo, kinuha po yun sa Habakuk 2:4 na ang sabi, narito ang kanyang kaluluwa ay magpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng kanyang pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Kapanatagan sa mga buhay na kapanatagan, sa mga bagay na hinihintay ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Doon daw tayo mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Bro, bakit parang ang haba? Hindi ko pa rin maintindihan. Ang bilis yata. 3 talata, kinuha sa lumang tipan. Ano ibig sabihin nun? Bakit ganun? Bakit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya? Bakit ba sinabi ni Habakuk ang ganitong bagay? Sino ba ang kanyang kausap dyan?
kanino niya pinatutungkol ang mga bagay na ito? Ano ang kahulugan ng talatang ito? Sunod po natin, ano ang sinasabi ng aklat ni Habakuk ukol sa pananampalataya? Tingnan po natin yung buod ng aklat ng Habakuk. Sa Kapitulo 1, ang tinutukoy po nito, verse 1 hanggang verse 17, ito po yung mga pagtatanong. A person has questions. Tayo may tanong. At gaya ni Habakuk na isang tao lang din, may tanong din siya. Nabuhay siya sa maraming katanungan at inopen niya ito sa Panginoon at ang Panginoon sumagot. Chapter 2, yun naman ang tinutukoy naman dyan, pagtitiwala o pananampalataya. Isa-isahin natin yung tatlong kapitulo. At ang pangatlong kapitulo, panalangin at pagpupuri. Para maintindihan nyo yung Habakuk, isipin nyo si Habakuk at ang Panginoon nag-uusap. Sa chapter 1, nagtatanungan sila. Sa chapter 2, binibuild ng Diyos ang pagtitiwala at ang pananampalataya ni Habakuk at lahat ng maaaring bumasa ng kanyang aklat. At sa chapter 3, pinapakita ng Diyos sa magitan ni Habakuk na ang tao ay dapat manalangin at magpuri sa Diyos. Tingnan natin yung sequence. At malalaman natin ang ibig sabihin ng ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Chapter 1, pagtatanong. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo titinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit pinagpakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinagmamasdan ng kasamaan sapagkat ang kasiraan at pagdadahas ay nasa harap ko at may pag-ipag-alit at pagtatalong bumabangon. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kaya ang kautusan ay natitigil at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. Si Habakuk may tanong sa Panginoon. Parang ganito, Lord, wag naman po ako magkasala. Magtatanong po ako. Ito po yung aking tanong. Bakit? O una muna, O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Di ba mga tao, kahit mananampalataya, umaming kayo mga kapatid, meron ba kayong minsan tanong sa inyong sarili, Lord, ang tagal ko na dumadalangin, hindi niyo po ako dinidinig. Kapareho po niya, nagtatanong. Ito, katotohanan, may nagtatanong talaga na ganon. Tama? May nagtatanong po niyan. At hindi mo didinggin. Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas at hindi ka magliligtas kasi ang Israel ay sinasakop ng Babylonia. Ang dating pangalan ng Babylonia, Chaldea o Chaldeans. Mga Caldeo. Bakit pinagpakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinagmamasdan ang kasamaan? Lord, ito na dinadanas ng mga Israelita. Kasamaan ang nangyayari. Bakit ito pinapakita niyo sa amin? Bakit naranasan namin ito? Iyan ang tanong ni Habakuk. Sapagkat ang kasiraan at pagdadas ay nasa harap ko at ang pakikipag-alit at pagtatalong bumabangon. Sabihin, nangyayari. Tama po ba? May mga ganyang tanong. Panginoon, kung kailan naman ako naging miyembro, saka naman ako dumanas ng kalamidad, ng ganitong problema, ganitong pagsubok, di ba dapat kung ako'y nung himala ng palataya, maayos yung buhay? Minsan, ganun pa tanong ng tao. Kaya't ang kautusan ay natitigil. Sabihin, there's no more justice. Parang ganun ang sinasabi ni Habakuk. At ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman. And then the justice, sabi niya ganun, has never go forth. Hindi daw tumutuloy ang katarungan. Sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Sabihin, ang masama daw, na-overpower niya yung mga mabubuti. Kaya ang kahatulan ay lumalabas na liko. Hindi nga parang nagkakasala na si Habakuk nito. Parang yung kahatulan mo, Diyos, parang liko na para sa amin. Parang hindi na tama ito Mga ganun na si Habakuk. May tanong. Kayo mga kapatid, di ba kayo nagtatanong minsan? Parang, Lord, di po ba unfair? Mananampalataya naman kami, bakit ganito nangyayari? Bakit ganito? Bakit pinabuusig ako? Bakit may nakakaaway ako? Di ba dapat sa mananampalataya, ganito ang buhay? Tahimik, kaya nga ako naging mananampalataya dahil gusto ko ng peaceful mind, rest. Ay, di ba sabi niyo, I will give you rest. Ganun yung tao. Nagtatanong. And si Habakuk is one of them. Isa siya sa mga nagtatanong ng ganitong bagay.
Ang unang sagot ng Diyos kay Habakuk. Habakuk 1:5 hanggang 11. Mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilag-inalas. Sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga karawan na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo. Hindi, Habakuk, nagkakamali ka. Kung sinasabi mong hindi ko kayo tinitignan, hindi ko nakikita yung nangyayari, may ginagawa ako. Nga lang, kahit saysayin ko sa inyo lahat o ipaliwanag ko, hindi nyo paniniwalaan bagaman sa inyo. Baka hindi nyo rin maintindihan, hindi nyo mapaniwalaan bagaman saysayin ko sa inyo. Mahirap para sa inyo yun. Sample, wala po rito, di ko na nilagay. Sa 6, sapagkat narito aming itinitindig ang mga Kaldeyo, yung makapangilabot at marahas na bansa na lumalakad sa kaluwagan ng lupa upang mag-ari ng tahanan dako na hindi kanila. So ito sagot ng Panginoon. Nahihirapan kayo? O ganito ginagawa ko. Kinukuha ko yung mga Kaldeyo, mga taga-Babilonya, para sumakop sa mga bansa na gaya ninyo. Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot at kanyang hatulan ng kanyang karangalan ay mula sa kanyang sarili. Sabihin, nananakop sila alang-alang sa kanilang sarili. At ang kanilang mga kabayo ay matutulin kaysa leopardo at mababangis kaysa lobo sa gabi. At ang kanilang mga kabayo ay matutulin na may kapalaluan o ang kanilang mga kabayo ay manggagaling sa malayo. Sila'y nagsisilipad na parang agila na nagmamadali upang malakmal. Si Habakuk, Lord, parang lalo akong nahirapang intindihin. Ang tanong ko, bakit di mo kami tinitignan? Bakit sila tinitignan mo? Bakit kami naghihirap para wala nang katwiran? Tapos ang sinagot, nagdadala ako sa inyo ng mga Kaldeyo Babilonya para kayo pahirapan. Naintindihan niyo yung sagot ng Panginoon? Parang ang hirap, no? Kaya ano nangyari kay Habakuk? Sa 12, ikalawang tanong ni Habakuk. 12, di baga ikaw ay mula sa walang hanggan o Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mga mamatay o Panginoon, iyong itinakda siya ukol sa katulan. At ikaw o malaking bato ay iyong itinatag siya na pinakasaway. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin sa kasuwalian at hindi makatitingin sa kasamaan, bakit mo minamasdan ang nagsisigawa ng paglililo at tumatahimik ka pagka sinasakmal ng masama ang tao na matuwid kaysa kanya? Lord, ganito po ang Israel nagkasala. Oo, nagkakaroon ng pagkakataon ng Israel, sumasamba kay Baal. Pero naglilingkod naman kami sa iyo. Mas matuwid kami kumpara sa Kaldeyo at sa Babilonya. Bakit ang humahatol sa amin yung mas masasama? Na hindi talaga sumasamba sa iyo. Bakit silang ginagamit mo na pumatol sa amin o pahirapan kami? Di ba dapat kami ang gamitin mo para sa kanila? Parang ganun sinasabi niya dahil mas matuwid kami. In fact, wala naman talagang matuwid sa harap ng Panginoon. Wala kahit isa. Kaya nga siya nagkatawang tao para lahat tayo maging matuwid, di ba? Para tayo iligtas, di ba? Wala kahit isa. So kung magsalita itong si Habakuk, parang ang pinapakita niya, Lord, hindi mo ba kami tinitignan? Kahit man mananampalataya, minsan ganun Lord, lagi na lang ako. Di ba? Nagsisimba naman ako. Tingnan niyo yung talata, pag sinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa kanya. Parang ganun yung tao Tama po ba? Ganun ang tao. Lord, nag-church naman kami Every Sunday, every Wednesday, I'm here. Kumakanta ko tuwing Bakit kami mas nahihirapan kaysa sa mga taong yun? Ganun magtanong ng tao. And yun ang realidad ng tao. Kaya ang chapter 1, mga kapatid, is questioning. Pagtatanong. Ang daming tanong ni Habakuk sa Panginoon. At hindi lamang po si Habakuk, ang sabi po, mga halimbawa ng tao na nagtanong. Sunod po natin, mabilis po ito. Unahin natin si Moises. Moises, sa Exodo 5, 22-23. Actually, mula verse 1 po ito hanggang 22 hanggang 23. Kukwento ko po muna yung nangyari. Si Moises, alam naman natin, Prince of Egypt. Sa mga Sunday School teacher, ano nyo po ito? Tandaan nyo itong sequence na to kasi maikukwento nyo ito sa mga estudyante nyo. Si Moises,
Prince of Egypt. Namuhay siya bilang isang prinsipe. Nung nalaman niya na siya yung Hebreo, nagbalik sa bayan niya, di ba? Nung may isang Hebreo yung pinahihirapan ng isang Ehipto, ano ginawa niya doon sa Ehipsyo? Pinatay niya. Ano ginawa ni Moises? Umalis doon sa Ehipto, nagpunta sa bundok, nakausap niya ang Panginoon. Pagbalik niya, nung nakausap niya ang Diyos doon sa punong nag-iningas, nasabi sa kanya, gagamitin kita at saka si Aaron para palayain ang aking bayan mula sa Ehipto. Ngayon, pagbalik niya, sa chapter 5, verse 1, ang sabi niya kay Paraon, pinadala ko ng Panginoon, palayain mo ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Anong sabi ni Paraon? Di ba ikaw yung, Prince of Egypt dito, dati kang Ehipsyo? Umalis ka sa bahay ko, pumatay ka pa, tapos babalik ka rito, pagdating ng ilang panahon, sasabihin mo, palayain yung mga tao. Who you? Di ba ganun ng Paraon? Sino ka para sabihin sa akin ganun? Sinugo ako ng Panginoon, ang sabi niya, kung hindi mo gagawin to, sasalutin kayo. Sabi ni Paraon, hindi ko palalayain ng tao. Sabi niya, bigyan mo kami tatlong araw para yung mga tao magsikap, makapaglingkod sa Panginoon, makapaghain. Hindi. Pag-alis ni Moises sa ni Aaron, anong sinabi ni Paraon? Pakisabi doon sa mga foreman ko, doon sa mga taga-Israel. Gumagawa sila ng bricks, alam niyo yan? Yung mga bato na ginagawang mga simento. Pahirapan natin sila. Huwag mo silang bigyan ng pampatigas ng simento. Sabi doon, huwag mo silang bigyan ng dayami. Yung liryo, bricks. Gumawa pa rin sila ng ganitong dami ng liryo nang hindi binibigyan ng dayami o pampatigas ng liryo. Dapat within the day, ganito pa rin ang mabubuo nila. Sabi ng mga taga-Israel, Moises, ano ba ginawa mo? Di ba dapat makatulong ka sa amin? Bakit lalong nahirapan yata kami? Thank you. Dahil sa iyo, lalo pa kaming nahirapan, sabi ng mga taga-Israel kay Moises. Dati, maganda pa nga nangyayari sa amin, madali kami nakakatapos, kumpleto kami sa materyales. Ngayon, kami pahahanap ng materyales para gumawa kami at the same amount per day, hindi na doble trabaho namin. Thank you parang ganun. I-rephrase na lang natin. Ngayon, anong sabi ni Moises dito sa 22:23? At si Moises ay bumalik sa Panginoon. At nagsabi, Panginoon, bakit mo ako ginawa ng kasamaan sa bayang ito? Bakit mo sinugo ako? So si Moises, nagkaroon din ng katanungan sa Panginoon. Bakit ganito? Di ba dapat ang mangyayari ayon sa inutos mo? Bakit ako pa na-blame? Bakit mo sinugo? Ako pa na-blame ko rin yung mga tao. Sapagkat mula nung ako'y pumaroon kay Paraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ng bayang ito at hindi mo man iniligtas ang iyong bayan. Di ba dapat, pag pumunta ako doon, maliligtas ang Israel? Bakit lalo yatang nahirapan at hindi na iligtas? So si Moises man nagtanong sa Panginoon. Pangalawang karakter, si Jeremias. Nagtanong din sa Panginoon, sabi sa 12:1, ikaw ay matuwid o Panginoon, nang ako'y makipagtalo sa iyo, gayon may matuwiranan ako sa iyo. Sabi niya, makipagkatwiranan siya sa Diyos. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawan ng may lubhang kataksilan? Naging tanong niyo rin ba yun? Bakit yung masamang tao giginhawa ng lakad? Bakit yung ibang tao ang mas masasaya? Yan, nagsisigawa. Bakit nangatitiwasay? Sabi ng nangatitiwasay, masaya ang buhay, payapa. Pero gumagawa sila ng treachery o lubhang may kataksilan. Kayo, nakitanong niyo rin po ba yun? Yung bata nga, nagtanong sa akin, Lord, sabi niya, Padi, bakit si Lord ganito? Pinayagan si Satan na mabuhay. Di ba bad si Satan? Hindi ba dapat dinalang niya nilalang? Bata po yun, O, nagitanong na rin ba sa inyo yun? May mga ganong tanong Ang daming tanong ng tao. Pero, sabi po dito, dagdag pa tayo, si David pa. Si David nagtanong din daw sa Panginoon. Sa awit 10:1, bakit ka tumatayong malayo o Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Lord, bakit mo ako'y nababagabak, nagtatago ka? Hindi ka nagpapakita sa akin, hindi ka nagpaparamdam sa akin. O si David man nagtanong. Isa pang tanong si David, sabi,
Awit 44:24, bakit mo kinubli ang iyong muka at kinalimutan mo ang aming kadalamhatian at aming kapighatian? Lord, bakit ganon? Tanong ang nangyayari sa tao. So, sino yung mga nagtanong? Si Habakkuk, si Moises, si Jeremias at si David. Ano pare-parehong tanong? Lord, bakit tila wala kang ginagawa sa mabubuti? Bakit yung kasamaan gumiginhawa? Bakit sa panahon ako'y nagdarandam, tila bagay wala ka? Next po. Marami tayong tanong, ngunit hindi obligado ang Diyos na sumagot sa atin, mga kapatid. And sometimes, and most of the time, madalas, ang kanyang hindi pagsagot ay pagpapakita ng kanyang kawaan sa atin. Palagay nyo, kung sagutin niya bigla dun si Habakkuk, at mag-init ang ulo ng Panginoon kay Habakkuk, di ba parang naawa na siya kay Habakkuk kaya hindi siya sinagot basta-basta? Kung kayo, kay David, Lord, ba't di ka nagpapakita pa ng kabago-bagan ko? Marunong ka pa sa akin. Eh, Diyos ako, di ba? Kaya hindi sumasagot ang Diyos, paraan niya rin ang kaawaan niya sa atin eh. Hindi naman siya obligadong sumagot sa iyo. Ikaw ang obligadong sumagot sa Panginoon. That is a sovereign God. Siya ay Diyos na may kalayaan kung ano ang gusto niya. Hindi mo sasabihin sa magpapalayok, bakit mo ginawang ganito? May karapatan ka ba kung ikaw ay palayok, sasabihin mo sa magpapalayok, bakit ka ginawang ganon? Pwede ba yun? Hindi obligado ang magpapalayok na sumagot sa iyo. Pero ang Diyos sumagot pa rin. Ano yung sagot niya? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyo mga pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. What is faith, mga kapatid? Meron tayong Diyos na mataas, makapangyarihan, dakilang lumikha. Ang pananampalataya ganito. Tayo, gaano kaliit sa harap ng Panginoon? Magbigay kayo ng example. Gaano kayo kaliit? Nakita niyo na ba yung solar system? Gaano kaliit ang mundo? Tapos gaano kaliit ang tao? Tapos Diyos yung lumikha ng solar system. Eh yung solar system, part lang ng isang galaxy na part ng isang universe. Na ang Diyos ang may likha nun, tapos yung mundo, yung earth, eto, tapos yung Philippines, ganun kaliit, tapos yung Kupang, ganun kaliit, tapos ikaw, ganito ka lang kaliit. Ganun kaliit sa harap ng Panginoon. Sipin yun. Yun ang pananampalataya. Ang pag-iisip ng Diyos ay napakataas kaysa sa atin. Hindi mo kayang mawari, hindi mo kayang sukatin. So, hindi mo siya marapat questionin. Oh, you have questions in life. Go. Pero, dadating panahon na mayroong chapter 2 sa iyong buhay. Habakkuk 1:5, sabi doon, mga basid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilala sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong kaarawan na hindi nyo paniniwalang bagaman saysayin sa inyo. Pag sinaysay ng Panginoon sa inyo, palagay natin mahirapan tayong ginawain eh. Kung paano ginawa ang universe, nasa earth lang tayo, hindi natin mapapaniwalaan yun. Anong mangyayari sa atin? Babagsak lang tayo sa chapter 2. Tingnan nyo to. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay sa gumawa doon, sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin ang isa limpak ng isang sisidlan sa ikapupurit, ang isa sa ikahihiya. Chapter 2. Maraming tanong ang tao, hindi obligado ang Diyos na sumagot, at pag siya'y sumagot, maramang hindi natin paniwalaan, hindi natin maintindihan. Anong dapat lang natin gawin? Magtiwala at manampalataya. Sabi doon sa verse 1, ang ikalawang sagot ng Diyos kay Habakkuk. 2:1 ng Habakkuk, ako'y tatayo sa aking bantayan at lalagay ako sa muog at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin at kung ano ang isasagot tungkol sa aking daing. Si Habakkuk, nag-iintay sa sagot ng Panginoon. Lord, bakit nangyayari ito sa amin? Bakit ganito? Ba't ganun? Ngayon, ito ang sagot ng Panginoon sa 2:4 na. Ito na ang sagot sa kanya. Sabi, babalikan natin yung pagsambatayan, anong sinagot ng Panginoon kay Habakkuk.
At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at bakit at iukit mo na malinaw sa mga tapyas sa bato upang makatakbo ang bumabasa niyon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali pagkatapos at hindi magbubula. Bagamat nagluluwat, hintayin mo, walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Next. Narito, ang kanyang kaluluwa ay magpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ang masama, hayaan mo, pabayaan mo sila, magpalalo sila, pero darating ang panahon ng pagkawasak sa kanila. Naaalala mo mga kapatid, yung sabi ko sa inyo sa pagbagsak ng Jericho, ikot lang kayo. Pag nahihirapan na kayo, marami na kayo tayong tanong sa buhay, ano gagawin nyo? Tahimik lang, walang magreklamo, ikot lang, isipin nyo unang araw pa lang yun. Darating yung ikapitong araw, yung araw ng pagliligtas. Ang ganap mabubuhay sa pananampalataya. Sa bagong tipan, 3 beses siya inulit. Anong ibig sabihin nun? Kung ikay isang mananampalataya, dapat natatapos ka doon sa panahon ng pagtatanong mo. The age or stage of confusion, tapos ka na doon, iniiwan mo yun. Yung chapter 1 ng buhay mo, tapos na. Iwanan mo yung mga question sa buhay mo. Sapagkat ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita kung ano yung sagot ng Panginoon, pero sumasampalataya ka, ang Diyos may ginagawa. Doon pumapasok talaga yung pananampalataya. Hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa ng Panginoon, pero sumasampalataya kang may Diyos na nakatingin sa'yo at may gagawin sa buhay mo pagdating ng panahon. Hintayin mo, hindi magluluwat. Dadating ang panahon ng kaligtasan. Yun yung chapter 2. Sabi po doon, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Maliwanag ng sino man na hindi aaring ganap sa kautusan sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kahit sumunod ka sa utos, pero pag wala kang pananampalataya, bababaliwala yan. Hindi ka aaring ganap sa magitan ng kautusan o pagsunod na. Bigyan ko yun ng example. 2 klase kasi yan, mga kapatid. Bakit kayo nagdadrive ng mabagal? Sagot ng may kautusan ay drive slowly or carefully kasi baka mahuli ako ng enforcer. Okay? Tama ba yung sagot niya? Tama? Yung isa namang driver tinanong, why do you drive carefully? Bakit ka nagdadrive ng marahan mabagal? Kasi may anak ako sa likod na pasahero. Iniingatan ko siya. Baka kami mapahamak. Anong pinagkaiba? Yung isa, nag-iingat dahil baka mahuli lang ng batas. Yung isa, nag-iingat dahil may pag-ibig siya sa kasama niya. Diba? Parehong silang mabagal ang drive, pero magkaiba ang tinitignan. Tayo, nagiging mananampalataya dahil umiibig tayo sa Panginoon. Hindi tayo nandito dahil ayaw lang nating makatulad dun sa iba. Bakit kayo present? Kasi pag absent kami, may penalty. Tama bang motivation yon? Hindi. Bakit ka nandito? Kasi gusto kong magpuri sa Panginoon. Ang ganap mabubuhay sa pananampalataya. Susunod ako sa Diyos kasi naniniwala akong may Diyos. Susunod ako sa Diyos kasi may Diyos na tagapagbigay ganti sa akin. Hindi ako sumusunod sa ganitong gawain dahil sa kung ano lang yung gustong mangyari ng palatuntunan. Yun yung tinatawag na ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi inaaring ganap sa magitan ng kautusan. Bakit ka nagkakaloob? Kasi utos magkaloob. Ikaw, ba't ka nagkakaloob? Kasi gusto kong pasiyahin ng Panginoon. Sapagkat sabi doon, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abulay, huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayuhain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ba't ka nagkakaloob? Kasi utos, sa utos ganito, nakasulat. O dahil nagkakaloob ka dahil gusto mong pasiyahin ng Diyos. Ano ang tama? Dahil gusto mong pasiyahin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hindi inaaring ganap sa magitan ng kautusan.
ang ganap mabubuhay sa pananampalataya. Kaya sa Hebreo, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pag may pananampalataya ka, hindi ka magtatagal o hindi ka magstay doon sa tinatawag na puro pagtatanong. You will go with your life na nananampalataya sa Panginoon na hindi umuurong. Na hindi lang naninindigan kang may Diyos kasi alam mo sa puso't isip mo may Diyos talaga na dapat kang sundin. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Dahil kung gustong maligtas, naniniwala kang may Diyos. And that is chapter 2. Ang daming tanong sa buhay ni Habakuk, ang daming tanong sa buhay ni David, ni Jeremias, ni Moises. Pero ang tandaan nyo, kayo man may tanong, isa lang ang sagot ng Diyos. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Marami tayong tanong, pero ang sagot lang dyan, pananampalataya. Maniwala ka kay Diyos. Kaya ang sunod po na talata, ngunit ang Panginoon nasa banal na templo. Tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon nasa banal na templo. Jesus is seated on the throne. Our God is seated on the throne. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, have faith. Our God is seated on the throne. He is in control. Nandun siya, nakaupo, nakasubaybay. Huwag kang mag-alala. God has your back. God, your life is in the hands of God. Hawak ka ng Panginoon. God is seated on the throne. God is in control. Kung sinasabi ni Habakuk, parang hindi mo kami nakikita, hindi mo tinitignan. Ang hustisya ay liko. Hindi, God is in control. God is our Father, we are His children. God knows what is best for us. Isipin nyo ganito, tayo ay 2 or 3 years old, siya yung ating ama. Pag kayo sa bata, bakit yung sinasabi yung bata, huwag kang tatawid? Maintindihan ba yung batang 2 years old o 3 years old yun? Bakit mo siya hinahawi pabalik? Kasi baka siya masagasaan, alam mo ang nararapat sa bata, ganun ng Diyos, hinahawi ka. Inaalis ka doon. Kasi alam ng Diyos kung anong bagay sa atin. Isipin mo, bata ka sa harap ng Panginoon. At siya ang ating ama. God knows what is best for His children. Ngayon may pananampalataya ka, natapos ka sa pagtatanong, naniwala ka at sumampalataya ka sa Panginoon, ano kasunod nun? Dapat magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Magkaroon ka ng panalangin at pagpuri sa Kanya. Ano ang tugon ni Habakuk sa sagot ng Diyos? Sabi ni David sa awit 5:11, ngunit iyong pagalakin ang lahat ng nagsisipanganlong sa iyo, pahiyuin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong pinagsasanggalan sila, mga galak na rin sa iyo ang nagsisibig sa iyong pangalan. Sa English nito, let all those who put their trust in thee rejoice. Kapag ang isang tao daw ay nagtitiwala, doon pumapasok ang kagalakan ng puso. Hindi ka magkakaroon ng kakontentuhan sa iyong buhay hanggat hindi ka sumasampalataya ng lubos sa Panginoon. At pag ikaw ay nagkaroon na sa puso mo ng pananampalataya, ang kasunod na nun, pagpupuri. Kaya po sabi dito sa Habakuk 3:1, panalangin ni Habakuk na propeta itinugma sa Shigunot. May panalangin si Habakuk, pero yung panalangin niya, inawit niya yon. Hindi na natin babasahin yung buong kapitulo, ilang talata lang. Ang sabi niya doon, sa kanyang panalangin na kanyang inawit, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkaroon man ng bunga ang mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglikat, at ang bukid ay hindi magbigay ng pagkain. Ang kawan ay mahiwalay sa kulungan, hindi magkaroon ng bakan sa silungan. Gayon ay magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So kahit may mangyayari ng masama sa aking buhay, bagaman hindi nagbubunga ang pananim, hindi nanganganak yung kanyang mga alaga, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. That's faith. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Panatag ka na kahit zero ang nangyayari, magagala ka pa rin sa Panginoon. Yun po yung pananampalataya. Kaya ang ganap, mabubuhay sa pananampalataya. At sa ulit talata po ng Habakuk, papakita ko po sa inyo larawan, i-minimize mo nga sa minus.
Nakikita niyo po itong kambing na ito. Nakita na kayo niya sa TV. Yung kambing na lumalakad sa gilid ng mga bundok, ang tawag po dyan, ibex goat. Sige po, talas niyo po. Sila po yung may nakakatuwang mga panoorin na hindi sila nahuhulog sa gilid ng bundok, na sila'y naglalakad po ng halos vertical. I-type niyo yan, Google niyo, ibex goat. At si Habakuk ay hinalaw po ang ganitong pong kambing sa kanyang huling talata. Sabi po dito, sa Habakuk 3:19, si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas, at ginawa niya ang aking paa na gaya ng paa ng mga usa. Hindi pala kambing usa. Ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog sa aking mga panugtog na kawad. Tingnan niyo yung pananampalataya na ipinakita ni Habakuk. Ang Diyos daw o ang Panginoon, siyang aking lakas. Yung Jehovah is ginamit din ng Panginoon na pangalan niya sa lumang tipan. Meron din pangalan na J-A-H o Jah, manunubos, yung salitang Panginoon. So maraming ginamit na pangalan ng Panginoon sa lumang tipan. Isa doon yung Jehovah. So ang Diyos, si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas. At ginawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Hindi ko palalampasin po na hindi mabigay sa inyo halimbawa na ito. Ano po ibig sabihin nun? Pag pinanood nyo sila naglalakad, walang mga kamay, puro paa lang, bakit sila hindi nahuhulog? Dahil daw pinatibay ng Diyos yung kanilang binti at inaalalayan sila ng Panginoon. Ang isang ganap daw na mananampalataya, maniwala tayo mga kapatid at sumampalataya sa Panginoon, that God will secure our footing. Na ang Diyos, sisiguraduhin niya na ang ating mga paa ay steady sa ating paglalakad. At palalakarin niya tayo pagdating ng panahon sa matataas na dako. Hindi tayo mahuhulog, aalalayan tayo ng Panginoon. Sumampalataya tayo sa kanyang pagtatapat. Sumampalataya tayo at ang ating mga tanong ay iwanan na natin. Yung stage ng yung buhay ng puro pagtatanong, tapos na dapat yun. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Meron kang dinaramdam, ito man ay emosyon, depression, sakit, sitwasyon, pinansyal. Marami kang tanong, paano mangyayari, anong solusyon dito? Magtiwala ka na ang Diyos ang gagawa ng paraan nun para ikaw hindi bumagsak at palakasin niya ang iyong pananampalataya. Pag dumating sa iyong buhay na ang pananalita mo ay gaya na ni Habakuk, na natapos na siya sa pagtatanong, ang sabi niya, at ginawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa at ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako. The Lord will help us to reach the higher goals ng ating buhay, which is heaven, which is the paradise with God. Palalakarin niya tayo sa matataas na dako. Ang ganap, mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga po sa huling talata po na ating babasahin, saan po dun sa ating pagsambatayan, ibabalik po natin. Tuloy po natin. Habakuk 2:4. Narito, ang kanyang kaluluwa, sige po, taas natin, ay magpapalalo hindi tapat sa kanya. So yung masasama, hayaan nyo na sila. Magpalalo sila. Hindi sila magtatapat sa Panginoon. Ngunit tayo mga kapatid, ganap at matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, purihin ng Panginoon sa umagang ito, nawa po ay tayo naragdagan muli ng aral ng buhay na mula sa ating mahal na Panginoon na may kinalaman po sa aklat ni Habakuk at sa doktrina po natin na may kinalaman po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Muli, sama-sama tayong malikluhod at manalangin sa harap natin, mahal na Panginoon.